Welcome to Donmar TV News Channel. Para naman to si Liza Soberano, hindi magreklamo. Tumulong ka na lang kasi, Madam Liza. Ang dami mong daldal eh. Sa totoo lang ha. Ang ganda mo te. Hindi totoo, ang ganda mo te. Yun lang. Walang biro, ang ganda. Ang ganda-ganda mo te. Wala na. Pwede bang stick na lang doon? Mag-TikTok ka na lang, mag-Instagram ka na lang. Matutuwa pa yung mga kalalakihan. Kahit din yung mga kababaihang, alam mo na. Mag-ano ka na lang. Kasi sa tingin ko, you have the gift of beautiful face. Of this, yes, your face. Sexiness and hotness, it's unquestionable. You have that. Wala akong problema dyan. You are so beautiful. Pero naman, huwag ka nalang magsalita. Ano ba gusto mo, beauty queen? Ba't parang maganon ka? Bakit parang lagi mo nalang, sandali, ano bang Ano bang trip mo sa buhay? Yung totoo, te. Anong trip mo sa buhay? Kasi baka mamaya dahil sa kakadaldala mo niya, mahirap ka makakuha ng jowa. Kaya tayo nag-iwalay eh. Kaya tayo, alam mo yun, kahit na iniwan lahat na lang mali ko eh. Wala na akong ginawang tama sa paningin mo eh. Bakit ganun? Laging ako may mali. Kahit ikaw ang nagkamali, ikaw ang nagkasala, ako pa rin ang may mali. Kasalanan ko kaya ka gumawa ng ganyan. Joke lang ha. Reklamo, puro na lang reklamo. Actually, hindi ko napapanood dyan si Liza kasi ayoko yung style na yung kunwari magtatagalog pero English speaking tas magtatagalog. Ang cute niya magtagalog. Paano naging cute yun? Reklamo. Sige na naman. Kita mo kung gaano tayo yung mentality natin na Pilipino na masyado tayong westernized ang mentality natin. Hindi eto, tingnan nyo to bibigyan ko kayo ng sample. Sample lang naman. Kung gaano tayo yung utak natin. Pag ang isang tao na laking Amerika, English speaking, tapos nagtagalog siya ng mali-mali, tuwan-tuwa tayo. Ang cute ng Tagalog mo, so nice. You're so bright. Ang talino mo. Grabe ka, you're the best. Kahit yung Tagalog niya, ano ba anong gagawin doon? Hirap na hirap ako, nabubulol ako. I cannot say this here. Nabubulol ako. Di ba? Tuwan-tuwa tayo. Pero yung Pilipino pupunta ng Amerika, mali-mali English. Ano sabi natin? Ang tanga-tanga, hindi marunong mag-English. Tanga mo, bobo. Di ba? Ganyan tayo yung mentality natin. Pag tayo hindi marunong mag-English, tanga, bobo. Pero yung mga na galing Amerika na nag-i-English pag hindi marunong mag-Tagalog, ang cute-cute nila. I like her when she talks like in Tagalog. Check. Kainis? Dami mong reklamo. Diba? Hay nako. Ang dami. Kaya nga ito lang Madam Liza, masyado nang matagal Madam Liza Soberano. I really don't know. Why are you like that? Why like this? Hindi ko magets kung saan ka nang gagaling. Katulad ka rin ba ni Angel Locsin na may planong tumakbo? Anong trip mo? Wala ka namang pelikula kaya ka nagpapapansin? O sadyang kulang sa aruga? Yung tinatanong ko lang kasi kung kulang sa aruga, sabihin mo lang, aarugain kita. Baka rich kid ka. Hindi, bakit maging busy ka na lang sa jowa mo? Yung totoo lang, maging busy ka na lang sa jowa mo. Maging busy ka sa... May asawa na ba ito? May jowa ba ito? Hindi, maging busy ka na lang sa jowa mo kasi... sayang ang ganda-ganda mo tapos bigla ka magsasalita ng ganyan. Tuloy, yung bang... Alam mo yung minsan tuloy, galito kasi ako sa ganyan. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo naman na talent manager ako ng mga kababaihan. Naiinis ako pagka sinasabi nila ang babae na maganda ay medyo mahina ang jutak. Promise, naiinis ako. Bakit? Sabi ko, ano yun? Bakit ako? Hindi na ba mahina utak ko? Ang gandi mo. Hindi, di ba? Parang sasabihin na pag maganda, mahina na kagad ang utak. Ganon. Naiinis ako pag ganon sinasabihan ng ganon.
Kaya from time to time, lalo na nung panahon ni Mocha, na busy kami noon, nung Mocha pa, talagang sila mismo inform ko ano yung tama. Nagagalit si Mocha pag hindi alam ng mga kasamahan niya yung nangyayari. Kaya nga, yung batch ni Mocha na talagang yun ang more on political eh. Kasi nga, they are informed. Ayaw niya nung mahina ang utak nung mga kasamahan niya. Okay? Hindi ko naman sinasabi ngayon ha. Ngayon kasi, hindi na kami masyado in politics eh. Humihiwalay na sila eh. Pero in terms of kaalaman, matatalino ho yung mga ano. Yan, kasi ayoko kasi talaga yung bobong sasabihin sa'yo, ganda lang. Yung ganda ka lang. Nakakainis eh, di ba? Kayo, masabihan kayong ganda lang. Diba? Kaya nga, ito, Miss Liza Soberano, sana naman kasi dyan tuloy napapahiya ho yung ibang mga magaganda. May isip tuloy nila pag maganda medyo mahina ang utak. Diba? Sana ho, wag naman nating gawing nating, alam mo yun, maging, wag natin ipatunayan sa kanila na totoo yung kasabihang pag maganda medyo mahina ang utak. Huwag natin yun patunayan sa kanila, ha? Parang awa nyo na. Sige, meron din. Kaya if I were you, and you are not me, if I were you, mag-research ka na lang din, madam, para mas maganda, ha? Sayang ang ganda-ganda mo pa naman. Tapos, panawagan ko dun sa manager niya, yung manager mo naman, please, turuan mo naman yung bata mo. Kasi hindi informed eh. Pakituruan. Parang awa, ha? Huwag ka masyadong busy dyan sa vlog mo para kumita ka. Alagaan mo naman yung mo. Yung alaga mo, ha? Kaya nga manager alaga mo yung manager Puro ako ano-ano iniintindi mo. Huwag ganun. O gagalit tuloy ito isang Fred B. Antut mo, Lisa, wala kami natatanggap na stimulus dito sa Amerika. Hindi lahat. Namura ka tuloy. Hindi, yun ang sinasabi ko Yung basta lang makasabi. Punta tayo dito kay ito, halimbawa ito ng itong si... Anyway, nandito na tayo sa reklamador ha. Punta na tayo dito kay Dr. Kwakwak. Ito si Dr. Kwakwak Di ba nung huli nating pinag-usapan to si Dr. Kwakwak, sinabi niya, last niya na yon. Diba, naalala nyo nun? Last ko na to ang pagsasalita. Last ko na to. Pero ngayon, ang dami sinasabi. Ito si Dr. Kwakwak, akala ko ba last mo na? Hindi, diba? Sinungaling ako. Ikaw nagsabi nun, last mo na, last ko na to, last ko na to, last ko na to. Ngayon, halos ilang video ka. Puntahan nyo yung Active Live in Chicago. Ilang video niya doon araw-araw. Pero sasabihin niya, last na. Paano maniniwala ang tao sa'yo kung ikaw mismo sinungaling ka sa sarili mo? Kung hindi ka marunong magpakatotoo sa sarili mo, paano maniniwala sa'yo ang tao? Kaya talagang tanga lang ang maniniwala sa'yo. Tanga lang at gullible ang maniniwala sa'yo. Yung may tama talaga maniniwala sa'yo. Di ba sinabi niya, lalas niya na. Ngayon, paulit-ulit pa rin siya. Ang dami niyang reklamo. Ito papakita ko sa inyo to. Hi, good morning everyone. This is Dr. Ron. Live uli ako. Andito na ako sa Manila. Yay! Hi everyone, I'm Dr. Ron. Hi everyone. Talagang para mag-social siya. Hi everyone, I'm Dr. Ron. Hi everyone, Dr. Ron. Piti, Doc. Hi everyone, I'm Dr. Ron. Unang-una, tingnan mo nakasakay siya ng taxi. Tingnan mo kung gaano kabalasubas tong tao na ito Nakasakay ka ng taxi, you should be wearing mask. You should be wearing face shield. That's the protocol of the government. Hindi mo sinusunod. Wala kang malasakit dun sa taxi driver. What if lang, asymptomatic ka. Sabihin na natin, kaya naman yung driver, meron din, asymptomatic din. Di nagkahawaan na kayo. That's how stupid you are, Doc. Sa totoo lang bakit ka magsasalita at magla-live na ang kasama mo hindi mo naman kasama sa bahay? Tingnan mo kung gaano ka rin kaloko Hindi na kailangan ng rapid testing, hindi na kailangan ng whatever. Ano sa Facebook Opo, ayun, connect ako ni Kuya. Tingnan mo. Tuwang-tuwa siya na recognize ako ni Kuya. Dito pa lang lumalabas na kung ano ang purpose mo sa pagla-live mo. Ano mo kung anong purpose mo sa pagla-live mo? Kulang ka sa pansin.